Natutulog kaming mag-asawa gabi. Naramdaman ko parang may nakadagan sa dibdib ko. Ngayon, nung feeling ko nga na parang di ako makahinga, ginawa ko, umupo ako sa side ng kama. Ngayon, pag upo ko, naghihintay lang ako na parang nagre-rest lang ako. Yun nga, mawawala siya. Pag nawala, mga 15 minutes, hihiga ako. Mamaya babalik na naman siya. Nasasakit na naman. Uupo na naman ako sa side. Ngayon, magigising ang misis ko, sabi niya. Oh, bakit? Sabi ko lang, di ako makatulog. Pero ang naramdaman ko, nasakit ang chest ko. O yun, pagkatapos, yun nga, nung bumili ako ng tinapay, umaga, maglalakad ako. Akala ko hindi ako makakarating sa bilihan ng tinapay. Dahil kasi nga, nararamdaman ko talagang masakit siya. Hanggang sa umupo ako sa may sidewalk, pahinga ako. Bago tumuloy ako ng lakad, bumili ako ng tinapay. Bago pag uwi ko, kinuwento ko sa misis ko na yun nga, may nasakit ang dibdib ko. Bago sabi niya sa akin, pa-check up ako. Yun nga, naalaman ko na meron nga daw akong, yun nga sa puso, yung bara. Sa akin naman, oo, naapektuhan dahil kasi nga una sa lahat. Ako naman, matiisin ako kahit na medyo may nararamdaman ako, okay lang. Kaya lang, siyempre, niisip ko na hindi pwedeng ano ko lang yung sa sarili ko na tiisin ko. Kaya, ginawa ko, yun nga. Pag may gagawin ako, gagawin ko lang. Pag sumasakit, tigil lang ako, titigil ng konti. Bago tutuloy ko lang. Kaya lang mahirap yung gano'n, di ba, na may naramdaman ka, na hindi mo pa-check up, iniisip mo na baka mabigla na may mangyari sa'yo. Kaya dinicide na magpa-check up kami ng ano. Una, siyempre, nalungkot ako. Siyempre, una sa lahat, gastos. Di ako makakatrabaho ng ayos. Yung pamilya ko, siyempre, naiisip ko rin paano yung pang-araw-araw namin, kung hindi ako makakilos. Misis ko, siyempre, anak ko, yun, mga ganun ba. Mahirap pag meron kang ganitong sakit. Nag-isip kami, siyempre, nag-second opinion. Sabi sa amin, medyo matagal yung proseso at malayo. Sabi nga ng misis ko pa, malayo. Hanggang sa, sabi nga, dito nga sa Lasal, merong nag-offer sa amin na meron dito na mag-o-opera sa akin. Ang naranasan ko, okay naman. Una sa lahat, si Bill, siya yung talagang tumulong sa amin, iproseso yung aming mga papel. Lagi naman akong binibisita ng doktor ko. Saka ilan yung mga nurse ko na nagbabantay. 3 ang nagbabantay sa aking nurse. On time, dumadating sila, mga chine-check ako, yung BP ko, yung vital ko, tinitingnan. Okay naman. Okay naman sila. Di nalabas na ako sa operating room. Yun nga, nakahiga lang ako. Pero wala naman ako naramdaman sa chest ko. Yun nga lang yung talagang sa bewang. Siyempre, tagal mo nakahiga eh. Pero yung sa chest ko, wala akong naramdaman na yung sabi mong masakit, wala. Ngayon, mga 3 days, siyempre, minomonitor ko na sa room. Kung tatanungin ka nila kung okay na, yung mga BP mo, titingnan, okay naman lahat. Nagugulat nga sa akin yung yung nurse na pumapasok sa akin, yung doktor. Makikita ko ng nakaupo ka na agad. Hindi, Dok, kaya ko naman. Pang 3 days ko, nakakatayo na ako dahil kasi nga gusto ko makaupo, gusto ko makatayo, dahil kasi nga gusto ko ma-relax din yung katawan ko. Pero okay naman ako, wala akong naramdaman sa chest ko na masakit.
Nakapunta na ako ng CR. Nagpupunta na ako 3 days pa lang yon, mga 4 days. Pupunta na ako mag-isa. Nagagalit nga sila sa akin dahil kasi, yun nga, baka daw ako mahilo, baka pagtayo ko, ma-out of balance, pero di ko naman naramdaman. Hanggang sa dumating na yung 4 days ko, yung therapy, yung nagte-therapy sa akin. Gugulat nga siya dahil kasi nga nakita niya ako, nakaupo. Sabi, sir, nakaupo na kayo. Sabi ko, 3rd day ko pa lang, nakaupo na ako eh. Lahat ng pinapagawa niya sa akin, nagagawa ko. Mga exercise. Sasabihin niya sa akin, sir, kailangan pagdating ng 5 days, ito naman gagawin natin. Kailangan magawa natin yon. Sabi, hindi, mukhang kayang-kaya mo naman, sir, tingin ko. Sabi niya sa akin ganon. Ayun nga, ganon naman, ayos naman. Parang normal lang, wag na lang talaga akong bubuhat. Yun lang talagang hindi ko talaga ginagawa. Nakakapag-tricycle nga ako eh. Siguro 3 weeks, 4 weeks, no? Drive na ako ng tricycle. Dahil kasi nga, wala naman akong yung balikat ko. Itong dibdib ko, ayos naman. Parang wala lang siya. Na ko lang. Binti ko, katawan ko, wala. Isip ko, kaya ko nga eh. Huwag lang talaga ako bubuhat. Yun lang ang sa akin. Dahil kasi talagang, tinry kong minsan bumuhat. Siyempre, isip mo kasi parang okay lang eh. Minsan wala sa isip mo na may bubuhatin ka. Simpleng buhat lang Nabuhat ko naman, kaya lang meron siyang konting bigat ba na parang hindi na kumukonect dito. Yun lang, kaya may time na talagang sa isip ko na talagang hindi pa siya pwede. Nung bumibili ako ng tinapay, hindi na. Wala na talaga akong naramdaman sa to. Nagbike nga ako, siguro 4 weeks, 3 weeks, 6 months. Naakit na ako ng bubong. Naakit na ako ng bubong ng bahay. Rin ako, karpintero. Gagawa ko. May motor ako, naglilinis ako ng motor. Nililinis yung motor ko, tricycle, naglilinis ako. Normal na lang, wag lang talaga yung sabihin mo, yung mabibigat na gagawin. Yun talaga. Pero yung iba, yung maglikpit ng plato, siyempre, tutulungan ko siya, maglikpit. Minsan nag-aanlaw, ganun lang, mga gawaing bahay na simple pero malaking bagay na para ikilos mo yung sarili mo. Dati kasi nagtrabaho ako sa Cebu Pacific. Maintenance ng fuel truck ng mga aeroplano sa Cebu Pacific. Ngayon, merong kaibigan, yun yung nagpasok sa akin. Ngayon, ini-encourage niya ulit ako bumalik. Dahil kasi nakita niya kasi ako okay, kamusta ka na? Sabi sa akin, parang okay ka na. Sabi ko, okay na kuya, okay na naman. Gusto mo bang bumalik? Sa sa akin, iisip ko, bumalik din. Dahil kasi, ang problema ko lang naman kasi doon, yung sa trabaho na yun, yung buhat. Siyempre, sa akin, mabigat. Ang lalaki ng gulong na binubuhat namin doon. Siyempre, mabigat yun. Hindi ko man pwedeng sabihin doon sa kasama na, hindi ako pwedeng bumuhat. Nonsense na magtrabaho ako ng ganong mabigat. Yun lang sana ang gusto ko. Pero siguro sa ngayon pa, hindi pa. Siguro baka mga ilang years pa, pwede na. Sa mga may katulad ng nararanasan ko na minsan, yun nga, naliligo ka lang, sumasakit na dibdib mo. Iba na yon talaga sa akin Dahil kasi maliligo ka lang, nasakit dibdib mo. Yung natutulog ka sa gabi, na babangon ka na bakit parang, ba't ganon? Ang sakit ng dibdib ko, ba't ganon? Tatayo ka bago pag-upo mo sa gilid nga, mawawala. Talagang ibang level na talaga ng sakit yun na talagang naranasan ko. Dahil kasi ako naman, matiisin naman ako. Totoo lang, alam ng misis ko yan na kung lagnat-lagnat na lang. Ito talaga kasi iba eh. Sa puso talaga siya, mararamdaman mo talaga na iba yung pain. Kailangan talaga ipa-check up talaga. Wala nang sabi mong palipasin mo muna yung panahon. Dahil kasi trader ang ng puso talaga eh. Trader siya. Kung kayo naman gusto nyong magpa-hospital dito sa Lasal, okay naman dito dahil kasi kumpleto sila.
kompleto sila ng equipments talaga. Dahil kasi ako nga, okay naman ako, lahat naibigay nila sa akin. Hanggang sa yung pag-ayos ng papel, tutulungan talaga ni Sir Bill na talagang siya yung maayos ng papel ko. Si Doc Harin Santos, sabi niya sa akin na, Sir, dito kayo, okay dito na dahil kasi nga may SIPEN package, dahil kaya nyo naman, tingin ko papasa kayo dahil kasi wala naman kayo ibang sakit kundi yan lang sa puso nyo, wala kayong diabetes, sabing gano'n. Okay. Mga kamag-anak ko, totoo lang, sumuporta talaga. Hanggang sa side ng mother ko, father ko, talagang andyan sila, sumuporta talaga. Talagang nagpapasalamat ako talaga sa misis ko. Dahil kasi, siyempre, sino bang lagi mong kasama sa buhay? Hindi, sa misis ko, sa mga pamilya, sa kay Lord, talagang siya yung tumulong